Imbes na kontra siya sa desisyon ko ay suportahan na lang niya ako. Wala ka namang ambag sa pagtulong sa pamilya ko at mas uunahin ko yung pamilya ko kaysa sa asawa ko. 26 na ako at 32 naman ang asawa ko. Magdadalawang taon na kaming kasal pero wala pa ring anak. At bago pa man ako magpakasal sa asawa ko, sinabihan ko na siya sa goal ko. Natutulungan ko muna yung pamilya ko, total wala pa naman kaming binubuhay. 5 years kaming magjowa bago pa man ako nakasal sa kanya. Alam niya lahat ng sakripisyo ko para makapagtapos ako ng pag-aaral. Nagkautang-utang ang aking ama sa kapatid niya para lang makapag-aral kami sa kolehiyo. Kaya doon ako nag-decide na mag-working student. 4 years akong namasukan bilang kasambahay sa iba't ibang amo. Tiniis ko ang lahat ng paghihirap makatapos lang. Hanggang sa nagpakasal kami ng asawa ko pero 2 taon akong tambay after gumraduate. At hindi ko natulungan yung magulang ko kasi pandemic nung makagraduate ako. Makikilala mo talagang isang tao once na nakasama mo na talaga siya sa bahay. Kahit na nga 5 years kaming magjowa nun. Wala siyang diskarte sa buhay naming mag-asawa. At nakatira pa rin kami sa poder ng magulang niya. At sa kagustuhan ko na magkaroon kami ng privacy bilang mag-asawa, kinulit ko siya na magtrabaho ako. Total ay hindi rin naman niya maiwan-iwanan ng palayan dahil wala namang ibang mag-aasikaso at matanda na rin ang tatay niya. Kaya pinayagan niya ako at ngayon nagwo-work na ako, naka-assign ako dito sa Zambales. Habang siya naman ay nasa Bicol. Ang goal ko ngayon ay makaipon at para matulungan din yung magulang ko. Ang kaso ang nangyayari, wala akong ipon at puro pang sariling kagustuhan ko lang. Puro sa pagkain ang nagagastos ko. Hindi rin naman humihingi sa akin ang asawa ko. Isa sa pinag-aawayan namin ng asawa ko ay nung mabasa niya yung convo namin ng kapatid ko na tinitipid ko ang pagpapadala sa kanila. At yung tita ko na nagpaaral sa amin ay naniningil na rin ng 17K. Na total naman daw ay tapos na kaming magkakapatid, ay baka pwedeng bayaran na siya. Sa totoo lang ay ako pa lang yung nag-work sa amin kasi focus ang 2 ko pang kapatid sa board exam. Sa ngayon ang goal ko yung mag-ipon para sa aming mag-asawa at para na rin matulungan yung parents ko. Kahit na nga paunti-unti. Ang point naman ng asawa ko nung time na nag-aaral daw ako ay grabe na yung sakripisyo ko. Pati ba naman daw ngayon? Nasumbatan ko siya na akala ko ba'y okay lang sa kanya na tulungan ko muna yung pamilya ko. At nakapagbitaw din ako ng masakit na salita na imbis na kontrahin niya ako, ay suportahan na lang niya ako. Na wala naman siyang ambag sa pagtulong ko sa pamilya ko at mas uunahin ko yung pamilya ko kaysa sa asawa ko. Na ano kaya't kung magtulungan na lang kako kami. Total siya naman ang lalaki at padre de pamilya. Mag-focus siya sa aming dalawa at mag-ipon para naman pag nagkaroon kami ng anak ay merong igagastos. At ako naman habang nagre-review pa yung mga kapatid ko ay susuportahan ko na muna. Panandalian lang naman at magkaka-work din naman sila. At dun ako a-action para sa aming mag-asawa. Ngayon nga ay nakapag-isip-isip siyang lumuwas ng Maynila. Tama lang yon at ang point naman kasi niya hindi rin naman daw kami bumabata. At need din naming magkaanak. Kaso paano kami magkakaanak kung malayo kami sa isa't isa? Gusto ko sanang marinig yung real talk advice niyo, Mami Len. Tama ba yung decision ko sa buhay? Family first bago ang asawa? Letter sender, Libon Albay ng Bicol. Gusto mo ng real talk? Napakadamot mo, napaka-selfish mo, solid. Kapag ikaw yung nagde-desisyon, dami mong goal ko. Una, sabi mo kaya ka nag-work para makabukod kayo at makatulong ka sa pamilya mo. Pero ang inuna mo, yung katakawan mo. At pang sariling luho mo. Yung asawa mo na inasawa mo pa. Hindi mo naman pala ipi-priority. Sana hindi mo na dinamay sa mga desisyon mong walang konkreto. PWD ba yung kapatid mo na hindi pwedeng dumiskarte kaya kinakargo mo kuno? Medyo hindi na rin ako tiwala sa kargo kuno mo eh. Maluho ka eh, sabi mo. So, ekis ka na sa akin doon. Nung ikaw yung lumayo, hindi mo naisip na hindi kayo makakabuo. Nung asawa mo yung lumayo at magtatrabaho, problema mo, paano kayo makakabuo? Bangag ka ba? Tapos sabi mo mag-focus siya sa inyo, mag-ipon at ikaw sa pamilya mo. Gusto mo suportahan ka, pero sa goal na yun, hindi naman siya kasama. Paano kayo magkakaanak? Ay puro stress lang kayong dalawa. Pinili na ninyo yung isa't isa. So iiwan nyo na yung magulang nyo para sa binubuo nyong pamilya. Hindi ko sinabing kalimutan nyo sila. Huwag namang dumating sa point na naiitsapwera yung asawa. Imbes kasi natulungan mo sila pagka-graduate mo. Nag-asawa ka, ura-urada. Ngayon naman na nag-asawa ka, gusto mong tumulong. At uunahin mukha mo ang pamilya kaysa sa asawa. Eh nag-asawa ka pa, ha? Lasing ka ba habang nagpaplano? Lakas ng amats mo eh.